Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang dedikasyon ay ang pag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Alam niyo po ba na milyon-milyong tao na may edad 40 pataas ang may katarata at marami rin ang tahimik na nabubuhay na may glaucoma. Kadalasan ay hindi nila ito namamalayan hanggang sa unti-unti nang lumalabo ang kanilang paningin. Ang mga numerong ito ay hindi lamang mga estatistika. Sila po ay ang ating mga kapitbahay, kaibigan, kapamilya, at maaaring isa sa kanila ay kayo. At heto po ang pinakamahirap na bahagi. Hindi ito nangyayari sa isang iglap. Hindi ka naman gigising isang araw na bulag na. Nagsisimula lamang ito sa mga maliliit na bagay na iyong napapansin. Ang mga salita sa bote ng gamot malabo na. Mga karatula sa kalye kapag gabi parang may hamog. Ang mga muka sa lumang photo album hindi na kasing linaw ng dati. May mga pasyente akong nagsabi sa akin na para daw may fog o ulap na dahan-dahang bumabalot sa kanilang paningin araw-araw. Sa una, hindi ka magpapanik. Maninilip ka lang, kikibit balikat. Pero sa loob-loob mo, isang tahimik na takot ang nagsisimulang lumaki. Paano kung lumala ito? Paano kung isang araw ay hindi na ako makakita? At gusto ko pong malaman ninyo ng malinaw ngayon, ang takot na iyan ay totoo. Pero hindi po kayo walang magagawa. Nakita niyo po sa isang nakaraang video, pinag-usapan natin kung paanong ang ilang mga gulay ay makakatulong sa ating mga mata. Ngunit ngayon meron akong ibabahaging mas simple at mas matamis. May 3 prutas. Opo, mga prutas na napatunayan na sa maraming pag-aaral na nagpoprotekta sa ating mga mata laban sa katarata, nagpapababa ng presyon na dulot ng glaucoma at nagpapabagal sa paglabo ng paningin habang tayo ay tumatanda. Hindi po sila mahirap hanapin. Hindi sila mahal. Malamang ay nasa lokal na pamilihan o grocery store nyo lang sila ngayon. At kapag regular na kinakain, hindi lang katawan ninyo ang nabibigyan ng nutrisyon. Tinutulungan din nilang protektahan ang inyong mga mata mula sa pagdidilim. Kaya kung ngayon lang kayo napadpad dito, maligayang pagdating. Dito ko po ibinabahagi ang mga simple at natural na paraan na ginamit ko sa aking mga pasyente sa loob ng mahigit 30 taon, mga paraan para manatili kayong malakas, independent at puno ng buhay kahit na sa inyong ika-60 ko, ika-70 at higit pa. Sige po at pindutin ang subscribe button kung nais ninyong mapanatiling malinaw ang inyong paningin at kalusugan sa mahabang panahon. Ngayon, simulan na natin sa unang prutas. Maliit, kulay asul at puno ng bisa, ang munting berry na maaaring magligtas sa iyong paningin. Hindi mo aakalain na ang isang bagay na napakaliit at ordinaryo ay kayang magbantay sa isang bagay na napakahalaga tulad ng iyong paningin, ngunit iyan po mismo ang ginagawa ng mga blueberry. May mga pasyente akong napapatingin sa akin ng kakaiba kapag una ko itong sinasabi sa kanila. Blueberries, Doc, talaga po. Opo, talagang talaga. Dahil pagdating sa pagprotekta sa mga matang tumatanda laban sa katarata, glaucoma at sa mabagal at nakakainis na panlalabo na dumarating kasabay ng edad, ang mga blueberry ay hindi lang nakakatulong, sila ay mahalaga. Simulan natin
sa kung ano ang nasa loob nito. Ang mga blueberry ay puno ng isang makapangyarihang compound na tinatawag na anthocyanin. Ito ang nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay asul. Ngunit sa loob ng ating katawan, ang mga anthocyanin ay nagsisilbing mga tagapagtanggol. Nilalabanan nila ang mga free radical, ang mga molekulang sumisira sa lente ng ating mata sa paglipas ng panahon na siyang dahilan ng panlalabo nito na humahantong sa katarata. Pero simula pa lang iyan. Ang mga anthocyanin ay tumutulong din na palakasin ang maliliit na ugat ng dugo na nagpapakain sa retina, ang pinakasensitibong bahagi ng ating mata sa liwanag. At kapag nanatiling malusog ang mga ugat na iyon, nakakatulong silang i-regulate ang intraocular pressure o presyon sa loob ng mata, ang nakatagong panganib sa glaucoma na tahimik na sumisira sa iyong paningin. Isipin ninyo na ang mga blueberry ay parang natural na eye drops na gumagana mula sa loob. Pinapabuti nito ang sirkulasyon. Pinapababa nito ang oxidative stress. Tinutulungan nito ang inyong mga mata na gumana ng mas maayos at mas komportable, lalo na habang kayo ay tumatanda. At sinusuportahan ito ng siyensya. Isang pag-aaral noong 2019 na inilathala sa Journal of Food Biochemistry ay nagpakita na ang anthocyanin mula sa mga blueberry ay nakatulong na mapabuti ang paggana ng retina at bawasan ang pinsalang na uugnay sa presyon sa mga modelo ng glaucoma. Isa pang malaking pag-aaral ang natuklasan na ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng berries ay may hanggang 33% na mas mababang panganib na magkaroon ng malaking pagbaba ng paningin. Pero hayaan niyo po akong sabihin sa inyo, hindi kayang ilarawan ng buo ng siyensya ang ginhawang nararamdaman ng isang pasyente. Si Aling Elena, 72, ay laging matalas ang isip, independent, at hindi kailanman lumiban sa kanyang book club. Ngunit, ilang taon na ang nakalipas, sinabi niya sa akin, "Dok, hindi na ako makabasa ng higit sa 1 o 2 pahina. Napapagod na ang mga mata ko. Ang mga salita naghahalo-halo." Na-diagnose siya na may maagang yugto ng katarata. Ang presyo ng kanyang mata ay borderline. At sa emosyonal na aspeto, siya ay natatakot. Hindi dahil sa posibleng pagkawala ng kanyang lisensya o sa operasyon. Takot siyang mawala ang kanyang kalayaan, ang kanyang kakayahang magbasa, maghardin, at mamuhay ng mag-isa. Hindi kami nagsimula sa mga reseta. Nagsimula kami sa mga blueberry, isang tasa araw-araw walang palya. Hinahalo sa smoothies, sinasahog sa yogurt, o kahit frozen bilang panghimagas sa hapon. Nang bumalik siya para sa kanyang 8 linggong check-up, nandoon pa rin ang kanyang katarata. Ngunit may iba siyang sinabi sa akin. Hindi na po napapagod ang mga mata ko. Nakakabasa na po ako ulit ng isang buong kabanata. Para pong nakahinga ang paningin ko. Iyan po ang gusto ko para sa inyo. Hindi mga pangako, hindi mabilisang solusyon, kundi tahimik at tuloy-tuloy na suporta para sa inyong mga mata na nagsisimula sa kung ano na ang nasa inyong kusina. Kaya heto po ang aking rekomendasyon. Isang tasa ng sariwa o frozen na blueberries araw-araw. Gawin itong isang ritual, isang ugali, isang regalo para sa iyong sarili sa hinaharap. Maaaring hindi ka pasalamatan ng iyong mga mata bukas o sa susunod na linggo,
Ngunit 6 na buwan, mula ngayon 1 taon, mula ngayon, kapag ikaw ay nakakapagbasa pa rin, nagmamaneho pa rin, at nakikita pa rin ng malinaw ang mga mukha ng iyong mga apo, malalaman mong sulit ang lahat. Ngayon, mayroon pang isang prutas na paparating na mukhang simple lang sa labas, mabalahibo pa nga. Ngunit sa loob ito ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng vitamin C ng kalikasan, isang makapangyarihang panangga laban sa tumataas na presyon sa mata. Nagsisimula pa lang po tayo. Sa unang tingin, ang kiwi ay hindi mukhang espesyal. Ito ay maliit, mabalahibo, at medyo kakaiba. Ngunit kapag binalatan mo ang magaspang na balat nito, matutuklasan mo ang isa sa pinakamakapangyarihang prutas para sa pagprotekta sa mga matang tumatanda. Nakikita niyo po, ang kiwi ay isa sa pinakamayamang pinagkukunan ng vitamin C ng kalikasan, mas mataas pa kaysa sa mga dalandan. At ang isang nutrient na ito ay may napakalaking papel sa paglaban sa dalawa sa mga pinakakaraniwang banta sa paningin ng mga nakatatanda, ang glaucoma at katarata. Hayaan niyo po akong magpaliwanag. Kapag tumataas ang presyon sa loob ng mata na tinatawag nating intraocular pressure, nagsisimula itong pumindot sa optic nerve, ang kable, na nagpapadala ng mga imahe mula sa iyong mata patungo sa iyong utak. Sa paglipas ng panahon, nasisira ng presyon na iyon ang nerve. At ganyan po ninanakaw ng glaucoma ang iyong paningin, dahan-dahan, tahimik, at permanente. Ngunit ang vitamin C ay tumutulong sa pamamagitan ng pagpapatibay sa istruktura ng collagen sa loob ng mata, lalo na sa trabecular meshwork, ang bahaging responsable sa pag-drain ng likido at pagkontrol sa presyon. Sa pamamagitan ng pagpapanatiling malakas at nababaluktot ng tissue na ito, sinusuportahan ng vitamin C ang normal na presyon ng mata at pinapabagal ang paglala ng glaucoma. At pagdating naman sa katarata, ang vitamin C ay nagsisilbi ring parang espongha na sumisipsip ng oxidative stress bago pa man nito mapalabo ang lente. Sa katunayan, isang pag-aaral mula sa King's College London ang natuklasan na ang mga taong may mas mataas na pagkonsumo ng vitamin C ay may 33% na mas mababang paglala ng katarata sa loob ng 10 taon. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang kiwi. Mayaman din ito sa lutein at zeaxanthin, 2 pigment na natural na nagsasala ng mapaminsalang blue light at nagpoprotekta sa retina mula sa pinsala ng UV. Kung madalas kayong gumugol ng oras sa harap ng screen o sa ilalim ng maliwanag na ilaw, ang mga compound na ito ay parang built-in na salaming pang-araw para sa inyong mga mata. At para sa mga taong may maagang macular degeneration o sensitibo sa liwanag, iyon ay maaaring magbago ng buhay. Hayaan niyo akong ikwento si Mang Roberto. Siya ay 75, isang retiradong guro. Mahilig siyang magsagot ng crossword puzzle, ngunit kamakailan ang silaw mula sa papel ay nagpapasikip ng kanyang mga mata. Mayroon din siyang mga unang senyales ng glaucoma at sinusubukang iwasan na uminom agad ng mga gamot na pampababa ng presyon. Tiningnan namin ang kanyang dieta, napakakaunting sariwang prutas, maraming processed na pagkain. Sinabi ko, Mang Roberto, gusto ko pong magsimula kayong kumain ng 2 kiwi sa isang araw. Umaga man o hapon, hindi mahalaga.
basta kainin niyo po." Natawa siya. "Kiwi, Doc. Hindi na po ako nakakain yan simula nang bumisita ang mga apo ko." Ngunit pumayag siya. At makalipas ang 3 buwan, nang siya ay bumalik, hindi lang mas maganda ang reading ng presyon ng kanyang mata. Nagsasagot na ulit siya ng crossword puzzle. Walang paninikip ng mata, walang silaw. Sinabi niya sa akin, "Hindi ko akalain na may magagawa ang prutas pero may nagbago. Pakiramdam ko po, mas kalmado ang mga mata ko." Iyan po ang kayang gawin ng pagkaing mayaman sa bitamina at pigment. Hindi sila gumagana sa isang gabi, ngunit gumagana sila sa kaibuturan, nagbibigay sustansya, nag-aayos, at nagpoprotekta. Kaya paano nyo idadagdag ang kiwi sa inyong routine? Pwede nyo itong hiwain sa mga salad, i-blend sa smoothies, o kunin lang gamit ang kutsara na parang natural na puding. Mas mabuti pa, ipares ito sa isang dakok ng walnuts o Greek yogurt para sa dagdag na absorption at kalusugan ng bituka. 1 hanggang 2 kiwi sa isang araw lang ang kailangan. Hindi ito malaking pagbabago, ngunit para sa iyong mga mata ito ay napakalakas. Susunod ating tuklasin ang isang creamy at masarap na prutas na marahil ay nakita nyo na sa tinapay, ngunit hindi nyo namalayan kung gaano kalalim nitong sinusuportahan ang inyong retina. Ito ay hindi lamang isang health trend. Ito ang tahimik na kakampi ng inyong mga mata. Maaaring isipin ninyo na ang abokado ay uso lang para sa toast o brunch. Ngunit para sa mga matang tumatanda, higit pa ito riyan. Ang abokado ay isa sa mga pinakakumpletong prutas na sumusuporta sa paningin na inaalok ng kalikasan, lalo na pagdating sa katarata at glaucoma. Simulan natin sa kung ano ang dala nito. Ang mga abokado ay mayaman sa lutein at zeaxanthin, 2 compound na eksaktong napupunta kung saan sila pinakakailangan ng inyong mga mata, sa retina at sa makula. Iyon po ang bahagi ng inyong mata na responsable para sa matalas at detalyadong paningin. Ang bahaging lumalabo habang tumatanda at nagiging partikular na mahina sa mga kondisyon tulad ng macular degeneration at glaucoma. Ngayon, heto po ang susi. Ang mga sustansyang ito ay hindi lang basta nandoon. Gumagana sila bilang panloob na mga filter, hinaharangan ang mapaminsalang blue light, pinoprotektahan ang tissue ng retina, at pinapabagal ang mismong pinsala na humahantong sa pagkawala ng paningin. Ngunit mayroong isang espesyal na bagay tungkol sa abokado na nagpapaiba rito mula sa mga madahong gulay o iba pang prutas. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nilalaman nito. Ito ay tungkol sa kung paano ito sinisipsip ng iyong katawan. Nakikita niyo po ang lutein at zeaxanthin ay fat-soluble na nangangahulugang kailangan nila ng malusog na taba upang maabsorb ng maayos. Ang mga abokado ay nagbibigay ng parehong sustansya at ang taba para dalhin ang mga ito. Dahil dito, ang abokado ay isa sa mga pinakamabisang paraan para maihatid ang mga compound na nagpoprotekta sa paningin, direkta sa daluyan ng dugo, at sa huli, sa inyong mga mata. Ngayon, pag-usapan natin ang katarata. Ang lente ng iyong mata ay nananatiling malinaw dahil sa mga antioxidant, ngunit sa paglipas ng panahon, sinisira ng oxidative stress ang sistemang iyon, nagkukumpol ang mga protina, lumalabo ang lente,
Nawawala ang linaw ng paningin. Nakakatulong ang mga abokado na pabagalin ang prosesong ito. Mayaman sila sa vitamin E glutathione at mga anti-inflammatory compound na tahimik na nagtatrabaho upang bawasan ang panloob na stress na humahantong sa pinsala sa lente. At sa glaucoma, kung saan ang presyon sa loob ng mata ay maaaring tahimik na makapinsala sa optic nerve, ang anti-inflammatory profile ng avocado ay maaaring mag-alok ng banayad na pangmatagalang suporta. Ang mga malusog na taba nito, phytosterols, at maging ang nilalaman nitong potassium ay tumutulong na i-regulate ang balanse ng likido at bawasan ang stress sa loob ng istruktura ng mata. Sa madaling salita, hindi lang isang bahagi ng iyong mata ang pinoprotektahan ng avocado, gumagana ito sa lahat ng aspeto, mula sa retina hanggang sa lente hanggang sa optic nerve. Sapat na po ang 1 trillion ng isang katamtamang avocado bawat araw para makagawa ng pagbabago. At madali itong kainin. Dinurog sa tinapay, hiniwa sa salad, o i-blend sa smoothie. Ito ay creamy, nakakabusog, at napakasustansya. Kung napapansin ninyong mas madalas nang mapagod ang inyong mga mata, mas malabo, mas masilaw, o parang hindi na tulad ng dati ang inyong paningin, ang avocado ay isa sa mga pinakamahusay na pang-araw-araw na pagpili na maaari ninyong gawin. Susunod, ipapakita ko sa inyo kung paano pagsamahin ang tatlong prutas na ito, blueberry, kiwi, at avocado, sa isang simpleng pang-araw-araw na plano na babagay sa inyong routine at susuporta sa inyong paningin sa pangmatagalan. Kaya ngayon, alam na ninyo kung ano ang kayang gawin ng tatlong prutas na ito. Mga blueberry para ipagtanggol ang inyong lente. Mga kiwi para pababain ang presyon at protektahan ang retina. At mga avocado para salain ang mapaminsalang liwanag at palakasin ang pagsipsip ng sustansya. Ngunit ang kaalaman ay walang kabuluhan kung walang plano. Dahil maging tapat po tayo, karamihan sa mga tao ay walang oras para bilangin ang mga antioxidant o i-track ang mga antas ng bitamina. Gusto nyo lang malaman ano ang kakainin ko, kailan ko ito kakainin, at paano ko ito gagawing simple. Heto po ang sinasabi ko sa aking mga pasyente. Simulan ang inyong umaga sa mga blueberry, isang tasa sariwa o frozen. Ilagay sa oatmeal, ihalo sa yogurt o kainin lang ng ganoon. Magaan ang mga ito, madali sa tiyan at nagtatakda ng tono para sa buong araw ninyo. Sa hapon, kumuha ng 1 o 2 kiwi. Ang munting bugso ng vitamin C na iyon ay nagbibigay sa tissue ng inyong mata ng proteksyon na panangga kapag nagsisimula ng maramdaman ang pagod. Pwede ninyo itong kainin ng hiwa-hiwa, ihalo sa fruit salad, o ilagay sa smoothie. Mabilis ito, nakakapresko at epektibo, at kasama ng hapunan o bago kumain, magdagdag ng avocado. Sapat na po ang 1 tram ng isang katamtamang prutas. Ipahid sa tinapay, i-dice sa salad, o durugin na may kaunting katas ng lemon at asin bilang side dish. Ang malusog na taba sa avocado ay tumutulong na dalhin ang lutein at zeaxanthin sa mga bahagi ng inyong mata na pinakakailangan nito. Ngayon, heto po ang isang mahalagang bagay. Hindi nyo kailangang maging perpekto. Hindi nyo kailangang kainin lahat ng 3 araw-araw. Ngunit ang kailangan ninyo ay ang pagiging consistent, gawing bahagi
ng inyong routine ang mga prutas na ito. Hindi isang paminsan-minsan lang, kundi isang ugali, isang tahimik na paraan ng pag-aalaga sa sarili na nagpoprotekta sa inyong paningin, hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga darating na taon. At hindi nito babaligtarin ang katarata sa isang gabi. Ngunit araw-araw, sinusuportahan ng mga prutas na ito ang mga tissue, ang balanse ng presyon, at ang mga depensang antioxidant na siyang tumutukoy kung gaano katagal mananatiling malinaw ang inyong paningin. Kaya kapag pumunta kayo sa tindahan ngayong linggo, huwag isipin ang mga blueberry, kiwi at abokado bilang mga bilihin lang. Isipin nyo sila bilang bahagi ng inyong personal na panangga sa mata. Isang tasa, isang prutas, isang ugali sa bawat pagkakataon. Sa huling bahagi, nais kong kausapin kayo ng direkta mula sa isang tao patungo sa isa pa tungkol sa kung bakit ito ay mas mahalaga kaysa dati at kung bakit ang inyong mga mata ay nararapat ng pangalawang pagkakataon. Alam ko po kung gaano kadaling maramdaman na ang iyong pinakamagagandang taon ay lumipas na, lalo na kapag nagsisimulang lumabo ang iyong paningin. Nagsisimula kang umiwas sa mga aklat na may maliliit na letra. Nilalaktawan mo ang mga pagmamaneho sa gabi at ang mundo unti-unti ay nagiging mas mahirap makita. Ngunit ang gusto ko pong tunay na tandaan ninyo ay ito. Ang pagkawala ng paningin dahil sa edad ay maaaring karaniwan, ngunit hindi ito tiyak na mangyayari. Mayroon kayong mas maraming kontrol kaysa sa inaakala ninyo. At kung minsan ang kontrol na iyon ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng kung ano ang nasa inyong plato. Ang mga blueberry, kiwi at avocado ay hindi mga kakaibang gamot. Ang mga ito ay tunay na natural na pagkain na tumutulong sa inyong katawan na gawin ang kung para saan ito idinisenyo, protektahan ang sarili nito, protektahan ang inyong mga mata, protektahan ang inyong kalayaan, at protektahan ang inyong kakayahang patuloy na makita ang mga mukha na mahal ninyo at ang mundong inyong ginagalawan. Isang mahalagang aral. Ang pinakamahalagang aral po natin ngayon ay ito: ang pag-aalaga sa ating kalusugan, lalo na sa ating paningin, ay hindi isang malaking proyekto na dapat gawin sa isang araw. Ito ay isang koleksyon ng maliliit matatalinong desisyon na ginagawa natin araw-araw. Ang bawat tasa ng blueberry, bawat kiwi, bawat hiwa ng abokado ay isang maliit na pamumuhunan para sa isang mas malinaw na hinaharap. Huwag nating hintayin na lumala ang sitwasyon bago kumilos. Ang pinakamagandang panahon para magsimula ay ngayon. Kahit saan ka man nagsisimula, kung ikaw ay na-diagnose pa lang na may katarata, may lahi ng glaucoma sa pamilya, o gusto lang na mapanatili ang paningin na meron ka pa, hindi pa po huli ang lahat. Nakita ko na ito sa aking sariling mga pasyente. Maliit na pagbabago, malaki ang epekto. Isang prutas sa bawat pagkakataon. Kaya kung umabot kayo hanggang dito sa panonood, maraming salamat po. Sinasabi nito sa akin na nagmamalasakit kayo sa inyong kalusugan. At ipinapangako ko sa inyo, ang inyong katawan at ang inyong mga mata ay nakikinig. Kung nakatulong ito sa inyo, mangyaring maglaan ng 1 segundo para i-like ang video na ito. Nakakatulong ito na mas maraming senior ang makahanap ng mapagkakatiwalaang payo
sa natural na kalusugan. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong kwento. Ano ang naging epektibo para sa inyo o ano ang inyong pinagdadaanan ngayon? Hindi ninyo alam kung sino ang maaari ninyong bigyan ng inspirasyon. At kung ito ang unang pagkakataon ninyo rito, maligayang pagdating. Isaalang-alang po ang pag-subscribe para sa mas marami pang video na tulad nito, mga simple at natural na paraan upang manatiling malakas, independent at puno ng buhay hanggang sa inyong ikasiktada, ikasit at higit pa. Hanggang sa muli, manatiling may pag-asa, manatiling consistent at panatilihin ang inyong mga mata sa magandang mundo sa hinaharap.